Meron lang akong i-share sa inyo guys. Nabalitaan nyo ba yung yung OFW na vlogger na nagpakamatay dahil daw sa depression, dahil sa siguro mga problemang mabibigat na hindi niya nakaya. So dumating siya sa punto na pakamatay siya or nag-suicidal. Mayroon na suicidal thoughts. Alam niyo ba, naranasan ko yan guys. I-share ko lang. Hindi madali ang magkaroon ng depression. Alam niyo yun, or any kind of mental illness or mental disorder. Kasi kahit sabihin mo na dapat hindi niya yung ginawa. Alam niyo guys, pag kayo yung nasa sitwasyon, ang hirap gawin yung mga ina-advise. Alam niyo yun, kasi ako naramdaman ko yun. Ang hirap niyang ang hirap niyang kontrolin kasi utak yung kalaban mo. Utak yung, ang dami mong naririnig na, oh ganito, tumalong ka, or alam mo yun, yung mga ganong mga bad na naririnig mo sa utak mo or sa tenga mo or something like that. Kasi alam niyo yun, napakahirap. Ang ano lang dun, hindi niya naagapan yung depression na yun. Kasi kung na-treat yun, hindi mangyayari yung ganun kung meron siyang mga malalapit na kaibigan or pamilya, or kung inopen up niya yung nararamdaman niya na may kakaiba na sa mentalidad niya or sa isip niya. Alam mo yun, dapat inopen up niya yun. Kasi ako nung time na yun, na naranasan ko yun, talagang sinabi ko na may naririnig ako na may ganito, na may nagsasabi sa akin na ganito, gawin mo ganyan. Na-treat naman ako. Alam niyo yun, kapag hindi talaga naagapan or nabigyan ng pansin yung ganitong klase ng mental illness or mental disorder or kahit na ano pa about sa mental health, alam niyo guys, ang hirap. Talagang darating ka sa punto na talagang kikitilin mo yung buhay mo. Pero alhamdulillah, andito ako, hindi ko nagawa yon. I mean, hindi natuloy yon kasi may mga taong nasa tabi ko nung time na yon na naranasan ko yon, and sobrang grateful ako doon. Guys, kung kayo may nararamdaman na kakaiba or may naririnig kayo or may something na hindi maganda sa katawan nyo or sa kalusugan nyo guys, kailangan nyo magpa-check up. Alam niyo yun, i-open up niyo yung nararamdaman niyo sa mga taong pinagkakatiwalaan niyo. Kasi gagaan ang pakiramdam niyo at saka maaagapan yan yung nararamdaman niyo. Huwag niyong sarilihin yung depression na nararamdaman niyo or something na hindi tama sa pag-iisip nyo. Guys, mag-open up kayo, share your thoughts, share nyo yung kung ano yung nararamdaman nyo. Huwag nyo kimkimin lagi sa loob, kasi pag kinimkim nyo, ang tendency niyan, it's either sumabog kayo or talagang dumating ka sa point ng depression at saka kitilin mo yung buhay mo. Ayun lang guys, na-share ko lang, lalo na sa mga OFW guys. Take care of yourself. Huwag niyong masyadong damdamin yung mga nangyayari sa buhay nyo. Kung may naniniraman sa inyo or kung may mga tao mang nanghihila pababa sa inyo, guys, I'm telling you, ignore nyo lang yan. Ipasa Diyos nyo yan. Idasal nyo yan lagi sa taas. Kasi wala naman tayong, hindi natin kontrolado mga isip at bunganga at utak ng mga yan. So huwag kayong magpa-apekto guys, nang dahil lang sa mga maling akala or sa mga negativity na naririnig nyo sa social media guys. Huwag kayong magpa-apekto. Lahat ng mga criticism na yan, constructive criticism na yan, hindi totoo. Kung alam nyo sa sarili nyo, huwag nyong pahirapan yung sarili nyo. Ipasa Diyos nyo lahat ng mga naririnig nyong mga hindi totoong balita or mga naririnig nyo na panghihila or pangdadown sa inyo guys. Ipasa Diyos nyo. Doon kayo humingi ng ng lakas or sa kanya yung lahat sabihin. Huwag sa mga nasa paligid ninyo. Ang gawin yung support system ay yung taas. Palakasin nyo yung spiritual nyo. Kasi kapag malakas yung spirituality nyo, yung spiritual nyo, alam nyo yun, lahat makakaya nyo.
even depression or mental illness or disorder, makakaya nyo lahat, guys. Yun lang. Thank you. Kung nagustuhan mo to, guys, please share. Baka may mga taong dumaranas na ng depression or ng kahit na anong klaseng disorder. Guys, please take care of yourself. Huwag niyong pansinin ang mga negativity. Thank you, guys. Masalam.